Alright, good day po. Bali, for today's video, we are going to make a tutorial kung paano nga ba gumawa ng sarili nating certificate ideas or design. For example, recognition or graduation. For today's video, ang gagawin natin ay isang minimalist or yung simpleng certificate na, for example, you are in a hurry, kailangan mo na makagawa ng certificate. So, ito yung mga maisasuggest ko na pwede mong gawin. Okay. So, itong video na to ay para makatulong sa ating mga viewers, no, kung paano, na may mga basic knowledge na sa ating Photoshop. So, bali ngayon po, ipapakita lang natin yung mga tools, kung ano ba yung mga tools, mga basic tools na most commonly used tools here in Photoshop. Mamaya, mapagdadaanan natin siya as we go along to our tutorials. Okay. So ngayon, just like what I have said a while ago, we are going to make our certificate. Okay. This is only an idea, okay, for you. So first of all, unang step, just simply go to File, menu here in our menu bar, and then click New. Okay, itong New. So, may magka-pop up na dialog. Okay, so here, so ito lang po ang ating gagalawin muna, ang width natin at height. So here, so ang certificate kasi most of the time short band paper, ganun siya kalaki. So, ngayon gawin natin short band paper. Let's assume that short band paper siya i-print. So, we're going to enter here 11 for our width and 8 for our height, because the usual size of the short band paper is, if I'm not mistaken, 8 by 11.5. Okay. So here we're not going to use the 0.5. Mag-input na lang tayo ng whole number. Here naman sa resolution, kasi kung hindi ka naman gagawa ng tarpaulin, kasi it will not require, since naman certificate ang ginagawa natin, it will not require naman malaking size, diba? Short band paper lang siya kung isipin. So okay na dito yung mga 72 yung resolution, kasi ito yung default talaga. Just like for example, kung ang ginagawa mo naman is sinlaki ng tarpaulin, diba? So you better enter here or there in our resolution 300 pixel para yung pixel niya mas malaki or mas malinaw kapag pinrint sa tarpaulin. Okay, and then after putting all the values here in our width and height and also to our resolution, just simply click OK. Okay, so ito yung itsura ng ating interface ngayon. Okay, ayan po. Okay, so sa default niya talagang kulay puti siya. So ngayon, you are going to think of your own motif. Ano nga ba kapag ka-certificate? Diba? Ano bang motif gusto mo or anong kulay? Diba? Okay, so it's up to you. Pero ngayon kasi papakita ko muna yung simple lang muna. Okay, simple lang muna para hindi tayo masyadong ma-overload. Okay, so ito siya by default, kulay puti. At ngayon, gagamit tayo ng tools. Okay? Sa tools natin, meron tayong mga basic tools na tinatawag. Okay? So, una, syempre, ang pinakagamitin naman, di ba, kapag gagawa ka ng certificate is yung text, di ba? So, you have to input text here. Also, shapes. Dito naman ngayon, sa video natin, paglalaroan natin yung shapes. Kung paano nga ba yung mga shapes na yan nakakatulong sa paggagawa ng design here in our certificate. Kasi ang malaking tulong nila diba? Shapes lang eh. So first of all, we're going to click this one. So you can see here, we have here objects or shapes. So i-click mo lang siyang ganyan, lalabas dito, pipili ka kung ano mga shapes. Pero ngayon gagawin natin ay rectangle muna. Okay, so click mo lang yung rectangle, tapos makita niyo parang cross siya ng ganon. Sabihin ready mo na siyang gamitin. Okay, so here gawa ka lang ng ganito kahaba. Ayan, siguro ganyan. Okay, this one.
And then, ayan. So, ang kulay niya is red, di ba? Ngayon, kung gusto nyo ibahin ng kulay, it's up to you. Punta ka lang po dito sa fill. Itong fill na ito, ay click mo lang iyan. Makakapili ka na ng kulay na gusto mo para doon sa shape na yan. Example, blue, yellow, green. Pero para sa akin, mas prefer ko yung color red. Okay. So, yan. So, muna, shapes muna tayo. Mag-focus, maglalaro natin yung shapes. So, ngayon, nakita niyo, meron tayong tinatawag na layers here. Layer for the background and layer para sa ating rectangle. Okay. Ito pong sa unang tool na ito, ang tawag po dito ay move tool. The word itself, okay? It is used to move the objects here in our interface. Okay? For example, itong rectangle, gusto mo siya ibaba dito. You have to use move tool para ma-move siya. Okay? So, next, make sure po na nakaselect kayo sa rectangle na to na layer, and then simply press in your keyboard Control plus T. Okay, ibig sabihin, pwede mo na ngayon i-manipulate yung object mo. Nakita nyo itong mga ganito, ibig sabihin, hindi na siya i-manipulate. Kasi i-reshape natin siya. Okay, right after that, i-hover nyo lang po ito. Tawag po din hover, ipatong. And then, right-click ka sa mouse. Pag right-click mo sa mouse, i-click mo lang po itong skew. Itong skew kasi, pwede natin siyang gamitin para i-reshape natin yung object natin. Like, for example, this one. Okay. So, ngayon, meron tayo ngayon rectangle, tapos parang may patusok siya. Right? Okay. So, ang gusto natin mangyari, yan tayo maglalagay ng Certificate of Recognition, parang title niya. Okay. So, next naman po, gawa tayo ulit ng rectangle. And ang kulay niya is siguro green. Gawa ka lang po ng rectangle dito. Yan, mga ganyan po siguro. Ayan. And then, kagaya ng ginawa natin kanina, make sure nakaselect yung layer na yan. And then, Control T. Pagkatapos po ay right-click, skew. Tutulak lang natin siya pakaliwa. Okay. Para maging ganyan siya. At ito naman, iganto mo lang siya dito. Ayan. So, nakita niyo parang nagpatong, di ba? Parang gusto kasi natin mangyari dito, itong pula nakapatong sa green. So, ang gawin mo lang, itong this one. Okay, yung green, pailalim mo dito sa layer ng kanina kulay pula na rectangle. Para, yan, para mag-swap sila. So, as we can see, nagpatong na yung red doon sa green. At pang shape, gawa pa tayo na sa pang shape. Okay, siguro ang shape na to ay rectangle pa rin. Hindi naman tayo mag-iiba ng ano. Rectangle pa rin siya. Gawa ka lang na maliit. Siguro this one is color, what color kaya? This one. Maliit lang na rectangle. Ayan. And then, natin gawin, Control T, right click, and then skew. Gusto natin mangyari is parang maging ano siya. Ayan, parang maging minimal lang yung design niya. And there you have it. Ayan, we're going to use text tool. So, maglalagyan tayo ng text. So, text tool, click mo lang po itong letter T. Okay? That's our text tool. And then, we're going to put here Certificate of Recognition. Parang pinaka-title niya. First one, we're going to put muna Certificate. Ayan, kung nakita nyo, hindi makita, diba? Kasi kulay pula rin yung text. Kung gusto mo ibahin yung text color, ito ka lang pupunta. Click mo lang to. And then, color width. Ayan. Kung gusto mo naman siyang liitan, ito lang po, ano, ito. So, pili ka lang ng medyo maliit. Ayan. And then, kung gusto mo ibahin yung font niya, font style, certificate. Pipili ka lang po dito. Ano ba yung pang
deposited. Kaya, for example, is yan. Search certificate. Pero gusto mo lakihan pa siya, pwede naman. Okay. So, yan. Certificate. Certificate of recognition. Yan, okay. So ngayon, lalagay ka na dyan ng mga kung ano sinasabi. Like for example, is awarded to. Di ba minsan sinasabi natin yung is awarded to. Is masyadong malaki. Color white kasi yung ano niya, iba niya ng kulay. Pwede kayong gawin niyo siyang black. Is awarded to. Lagyan natin ng text ulit. Pop siya ng malaki. Yan. Tapos yung pangalan ng bata. Ngayon, gawa tayo ng shape lang na rectangle ulit para siya maging line lang. Pinakamanipis lang na line yan. Parang dito lalagay yung pangalan ng estudyante or kung nino man. Yan. Sabihin mo lang dyan, yung date kung kailan siya in-award. Diba? Like for example, pangalang school. Kung nabahala ba sa yung text mo dito, halimbawa date is awarded to Robert Tinla, like for example, and then yung date kung kailan siya in-award, and then yung school name, address. For example, is awarded to Robert Tinla on December 26th, 2020. At pangalang school, ano bang school niya? At St. Joseph Academy. Halimbawa, Pulilan, Bulacan. Ngayon, ibahin mo yung ano niya, yung text niya, font style. Dito ka lang pupunta para maiba. So, all you have to do is to select here font na gusto nyo. For example, this one. Ayan. So, gano'n lang po siya kadali, no? So, napakasimple lang niya. Bahala na lang po kayo maglaro ng mga sheets kung sino po maglagay dito ng mga designs. Okay? And then, pwede ka dito maglagay ng certificate or logo ng school nyo dito. Okay? Or, halimbawa, certificate logo. Or yung pinaka-ribbon. Yung ribbon na logo. So, nag-download ako kanina. So, siya nga pala kung meron kayong mga gustong tutorials here sa Photoshop, i-comment nyo lang po kung ano pa po yung gusto nyo matutunan. Like for example, paggawa ng tarpaulin, paggawa ng thumbnail sa YouTube, or paggawa ng invitations. Kaya ko po kayong turuan dyan. Okay? So, wag po kayong mahiya mag-comment down. Or kung ano pa po gusto nyo matutunan ng basics here in Photoshop. So, ito yung sinasabi kong ribbon. Or like for example here, hindi ka maglagay ng ribbon kasi dyan. Meron pa ditong ribbon. Like for example lang, logo nyo lang. For example, logo nyo is this one. No? Lagay ka na ng logo dyan. Diba? For example lang naman, logo yan. Lagay ka na ng logo dito. Wala talagang school talaga. So, ilang po, sana po man ay kayong tutunan. Ito ay basics lang po muna. Kung gusto niyo po ng mas advanced, pwede niyo po i-comment dito sa ating comment box. So, thank you for listening. Yung mga basics tools na yun, yung mga sinasabi ko kanina ng mga gamitin dito sa Photoshop. So, goodbye for now and see you next time sa ating next video. Bye-bye!